Kasi last Sunday po, si Sister Jeremy yung nag-handle ng ating Sunday School. Pinag-uusapan po natin mga kapatid, yung authority, thank you Jesus, sa tahanan. In particular mga kapatid, ang asawang lalaki, ang asawang babae, thank you Jesus. Mga kapatid, take note, ang asawang babae, hallelujah, hallelujah. Ito po ay biblical, mga kapatid. Nuutos sa mga kababaihan, na may asawa, magpasakop sa kanilang asawang lalaki. Take note, mga kapatid, ang asawang lalaki naman, ng ating Panginoon, na mahalin ang kanyang asawang babae, kung paanong minamahal ng ating Panginoong Hesukristo ang iglesia. Amen? Amen? And napaka-importante nito, mga kapatid. Ito yung sagot doon sa madalas na katanungan kung merong conflict. Kung nagkakaroon ng conflict sa pagitan ng kung ano ba yung gusto mangyari ng asawang lalaki. Doon sa kung ano ang iniuutos, ang ine-expect para sa isang Kristiyanong babae. No wife needs submit to a husband who gives instructions which are contrary to the word of God. Lagi po nating babalikan, hindi ba? Ang ultimate authority ng ating Panginoong Kristo. Nasa ilalim niyang asawang lalaki. Nasa ilalim ng asawang babae. Asawang babae. Ang ina ng tahanan. Nasa ilalim ang mga anak. The ultimate authority always remains to be our Lord Jesus Christ. So kung sakali, mga kapatid, asawang lalaki, sa anumang kadahilanan ay mayroong nais mangyari sa kanyang pamilya, hindi lamang mga kapatid sa asawang babae, kundi pati sa mga anak. Kung ang ama ng tahanan may nais na mangyari, may nais na ipagawa sa kanyang mga anak, na labag sa kalooban ng ating Sino ang masusunod? Kahit na sabihin na under that umbrella authority, ang mga anak, ang babae nasa pailalim kanilang ama ng tahanan, asawang lalaki, lahat ay nasa ilalim pa rin ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya ang ating Panginoon pa rin ang masusunod. Next slide, please. Next slide. Ayan. Now take note mga kapatid, lalo na sa tahanan, mayroon tayong kanya-kanyang mga responsibilidad. Mutual responsibility. Meaning mga pananagutan, gampanin natin para sa isa't isa. Amen? Ephesians chapter 5 verse 21 and John 15 verse 17 teaches that all Christians are to submit one to love one another. Magpasakop sa isa't isa, magmahalan. Yan ang utos sa mga Kristiyano. Lalong-lalo na sa members ng household. Asawang lalaki at asawang babae. Mga magulang sa anak and vice versa. Mga kapatid. So in a household, again, take note that God has delegated the leadership of the household to the man, to the husband, to the father. So the husband's leadership and wife's submission. Okay? Di ba? Ang asawang babae magpapasakop sa asawang lalaki. Amen? Pero hindi yun lamang yung pagiging pangulo o pinulo ng tahanan at pagpapasakop sa asawang lalaki, hindi lamang yun ang mga responsibilidad ng Kristiyanong lalaki at Kristiyanong babae. They were not intended by God to be their exclusive duties. Pero, hindi man yon yung mga natatangi or yung mga yung parang kumbaga exclusive, yun lang ang kailangan gawin, magpapaka-leader lang ng tayo sa ibig sabihin. Paano kung ang leader, di ba, iba-iba yung klase ng leadership na pag-aralan natin, di ba? Paano kung halimbawa, yung tendency ng tatay bilang isang leader, may pagka very authoritative, very authoritarian, diktador. So kung yung pagiging leader lang ng tahanan ang kanyang gagampanin sa tahanan, mga kapatid, nasaan na
yung pagpapakita niya ng pagmamahal tungo sa kanyang asawang babae, tungo sa kanyang mga anak. Ano? Ganon din, mga kapatid. Kung ang asawang babae, ang exclusive na duty lamang niya, kung yun ang nasa isip ng, ano no, kasi baka merong mga, wag naman sana, pero baka merong mga Kristiyanong babae ng ang isip, ano, kailangan magpasakop ako sa aking asawang babae, asawang lalaki, yun lang at wala nang iba ang aking responsibilidad bilang Kristiyanong babae. Hindi, mga kapatid eh. Kasi paano na, mga kapatid, yung pagmamahal na kailangan niyang iukol sa kanyang mga anak? Palagi na lang ba na magpapasakop siya sa asawang lalaki? Uunahin niya na lamang ba, aatupagin niya na lamang ba yung kanyang asawang lalaki para magampanan niya yung kanyang maling notion na yun lang yung exclusive duty niya bilang isang Christian woman? To the point na mapapabayaan mo na yung mga anak mo? Hindi ganon, mga kapatid. Pero mga kapatid, pangunahin. So di ba pag sinabing pangunahin, ibig sabihin, may maraming mga responsibilidad, pero isa o ilan doon yung masasabi natin na kinakailangan lagyan ng mas malaking halaga. Okay? Hindi sinasabing yun lang yung mahalaga. Ngunit lahat ng mga responsibilidad natin bilang mga Kristiyano ay mahalaga. Ngunit mayroong mga, lalo na in the context of the home, in the context of a household, a Christian man, among his responsibilities would have the primary responsibility to lead, ayan, to love, and to submit. To submit to whom? To submit to our Lord Jesus Christ. Amen? And the wife's primary responsibility is to submit and to love. Ang magpasakop at magmahal. So kung titingnan natin, mga kapatid, parang unfair ba? Lalo na kung sa panahon ngayon na sabi nila, women empowerment. Bakit ganon? So ibig sabihin ba niyan, ang asawang babae, ang ina ng tahanan, hindi pwedeng manguna sa tahanan? Hindi pwedeng maging leader kasi ang primary responsibility daw to lead ay nasa husband. Pero pagdating sa wife, wala yung to lead. To submit and to love. Unfair ba si Lord? Nagiging unfair ba si Lord sa ganyan? Hindi, mga kapatid eh. Kasi kung babalikan natin yung mga napag-usapan natin nung nakaraan, di ba? Tandaan natin, parte ng disenyo ng ating Panginoon. Iba nga lang ngayon kasi ang kaisipan ng ng sanlibutan ng society yung idea na ang lalaki at ang babae dapat pantay. Kung tutuusin, pagdating sa pagtingin, sa pagtrato, kung ba mananangi ka kung lalaki o babae yung tatratuhin mo ng mabuti? Diba? Hindi eh. Hindi ka naman kinakailangan, hindi ka naman kinakailangan tingnan mo, dahil lalaki yan, kailangan itrato kayo na mas mabuti. Babae yan, hindi. Less ang pagiging pagtrato ko na mabuti. Hindi ganun eh. Or vice versa. Kapwa babae yan eh. So, itatrato kayo na mabuti, pero pag lalaki, medyo ilag-ilag. So, bawas ang pagiging, hindi ganun eh, mga kapatid eh. Di ba, ang utos ng ating Panginoon sa atin, love thy neighbor as thy love thyself. Hindi mas sinabing walang qualification ng Panginoon doon eh. Na mahalin mo na higit ang kapareho mo ng kasarian or mahalin mo ng higit yung kaibang kasarian. Hindi eh. Di ba? Hindi nananangi ang pagtrato ng mabuti. Ngunit, ang hindi, ito yung parang naisa sa isang tabing katotohanan eh. Ang hindi maipagkakaila, mga kapatid. Na for some reason, sa libutan, siguro dahil nga ang kaaway, mga kapatid, talagang matindi ang ginagawa niyang panlilinlang eh. Kaya tila baga tinatakpan itong katotohanan ito na kung tutusin, hindi ito may pagkakaila. At sa ating Panginoong Diyos, napaka-importante na mapanatili ang hindi may pagkakailang katotohanan ito. Ano yun, mga kapatid? May pagkakaiba ang lalaki at ang babae. May pagkakaiba.
kung paano yung pagkalikha ng ating Panginoon sa lalaki at sa babae. Kaya pagdating sa mga pisikal na mga katangian, magkaiba ang lalaki at ang babae. Pati nga kung paano mag-isip mga kapatid Kung tutuusin, may pagkakaiba, ang lalaki tsaka babae. May pagkakaiba yan mga kapatid. Kaya yung mga ibinibigay, yung mga ipinapataw sa atin na mga responsibilidad, mga functions, may pagkakaiba din yan, mga kapatid. May pagkakaiba din yan. So, bigyan ko kayo ng halimbawa, mga kapatid. Ito, naging anak naman tayo, di ba? Naging mga anak tayo. So, hindi lang mga anak, mga bata, mga teen, mga youth ang makaka-relate dito, mga kapatid. Kahit tayong mga magulang na, makaka-relate tayo dito. Di ba? Between the father and the mother, sa pagitan ng nanay at ng tatay, sino ang mas madalas, mas nauunang kinakausap ng anak? Nanay, di ba? Nanay. Nanay yung ang impression ng mga anak, ay mas madaling kausapin. Kung halimbawa may nagawang pagkakamali yung anak, nandoon yung notion na ang ina mas madaling makakaunawa kaysa tatay. Amen? Amen? Alam niyo, kung tutuusin, may basis din yun pagdating sa, kung gawing masyadong technical, pero may basis din yan pagdating sa yung paraan ng pag-iisip kasi, mga kapatid, ang basis niyan, neurophysiology. So may, may kinalaman yan sa biology noong magkaibang kasarian. Kung papansinin niyo, mga kapatid, between lalaki at ang babae, sino ang mas pasensyoso o pasensyosa? Generally, syempre mga lalaki. Hindi ko, ganito mga kapatid, kasi iba-ibang individuals, may iba-iba ring, may iba-ibang, may pagkakaiba yan Kaya sabi ko, in general. Pero kung tutuusin, mga kapatid, kung pagdating sa mga numbers, on the average, mga kapatid, kung tutuusin, mga kapatid, in general, on the average, mga kababaihan, ang mas mahaba ang pisi kaysa sa mga lalaki. Pero pagdating, eto mga kapatid, no offense sa mga babae pagdating sa pagdating naman sa tendency na maging, kumbaga parang may sa tendency na maging resolved kung ano yung mindset, lalaki naman ang nakakalamang doon. Ibig sabihin, mas may tendency na magpabago-bago ng isip ang babae. Sa mababaw kong pagkaintindi, mga kapatid, hallelujah, isa sa mga may kinalaman dyan, alam nyo kung hormones. Hormones. Kasi sa mga kalalakihan, mga kapatid, hindi kami katulad ng mga babae na at least dalawang hormones yung nagpiprevail during a monthly cycle. Wala kaming monthly period Wala kaming monthly cycle Diba? Habang umiidad, lalo na pag nagdalaga ang babae, dyan yung nagiging mas pabago-bago yung isip. Pabago-bago yung mood. Kasi doon nangyayari, kung babalikan ninyo, kung napag-aralan nyo to, malamang napag-aralan nyo to sa science kahit ng high school, di ba? Yung menstrual cycle, which is related to reproduction. Okay? Di ba may dalawang hormones? Estrogen, progesterone. Di ba? Yung nagkakaroon ng fluctuations, yun yung parang umiiral sa mga kababaihan. Idagdag pa doon, mga kapatid, meron ding testosterone ng mga babae. May testosterone levels din.
Okay? Sa mga lalaki, generally, mga kapatid, normally, ang miral dyan, testosterone. All throughout the year. Across all months, parang medyo ano yan. Kumbaga parang mas constant. Hindi katulad sa mga babae, nagkakaroon ng fluctuation sa mga hormonal levels eh. Naka-influence yun sa sa paraan ng pag-iisip. Tsaka kung paano niya pine-perceive yung ano. Kaya di ba? Pansinin niyo mga kababaihan, kapag meron kayong dalaw, di ba? Yun yung mas masungit. Kahit na konting ano lang naiirita ka agad. Di ba? Tsaka pag buntis, ganun din. Di ba? Pag buntis, kasi yung hormonal levels nagkakaroon ng mas matindi yung fluctuations ng mga hormonal levels sa mga kababayan kumpara sa mga lalaki. Kaya kumbaga pagdating sa stability, ng emotions, ng moods, tsaka ng mindset, mas stable ang lalaki kaysa sa babae. Generally generally. So may pagkakaiba, hindi may pagkakaila yun, mga kapatid. Hindi mapagkakaila yun. At ang ating Panginoon, dahil nga siya ang lumikha sa atin, siya ang nakakakilala, pinaka-nakakakilala sa atin, pinaka-nakakaalam ng kalikasan natin, mga kapatid, ng mga katangian natin, nung binigyan niya tayo ng mga responsibilidad na ito, tinake into consideration niya ng ating Panginoon. Physically, mga kapatid, dahil nga mas mataas ang testosterone levels ng mga kalalakihan, di ba? Tsaka, mas may actually, dahil mas mataas ang testosterone levels ng kalalakihan, mas may tendency na mag-build up ng mas maraming muscle mass ang lalaki. Therefore, ang nagiging resulta, physically, mas malakas ang lalaki. Nakalagay yun sa Bible. Di ba? Sino raw yung weaker vessel? Babae. Di ba? Kaya pagdating sa physical, kaya kung makikita natin mga kapatid, isipin natin, baka iba sa atin nag-iisip, ang Bible, exclusively for spiritual purposes and for understanding spirituality lang yan. Ihiwalay ko yan sa science. Hindi, mga kapatid. Magkaugnay na magkaugnay yan. May mga nababanggit sa Bible, mga kapatid, na very much consistent sa kung anong sinasabi sa siyensya and vice versa. Di ba? So yun, mga kapatid. So ngayon, kung sino yung mas malakas physically, natural, siya yung mas may kakayahan na pangunahan at protektahan yung kanyang nasasakupan. Yung mga nasa ilalim ng kanyang authority. Kaya ang lalaki, ang itinalaga ng Panginoong Diyos para manguna sa pamilya. Okay? Pero hindi ibig sabihin nun na wala namang sabihin. Ibig sabihin, bro, walang kakayahan ang nanay na pangalagaan ang pamilya, protektahan ng pamilya. Bakit yung kaso ng pamilyang ganito? Yung lalaki, kung tutuusin, mas walang silbi. Yung babae, yung palagi nagtatrabaho. Kapag nagkakaroon ng problema sa school, yung nanay yung pumupunta sa school para protektahan yung kanyang mga anak. Yung tatay, walang kwenta. Mga kapatid, ibang usapan yon. Ibig sabihin, yung lalaki niyon, mga kapatid, at wala akong kilala at wala akong i-expect na Kristiyanong lalaki na masasabihan na wala siyang kwentang ama ng tahanan. Kasi ang isang Kristiyanong lalaki, mga kapatid, kung nauunawaan niya yung mga responsibilidad na iniatang sa kanya ng ating Panginoon, at kung sinasabi niya, naniniwala siya at mahal niya ang ating Panginoon, if you love me, keep my commandments. Kaya nga, di ba, consistency, kung sinasabi natin na mahal natin ang ating Panginoon, dapat sinusunod natin yung kanyang mga utos. Stick tayo sa kalooban ng ating Panginoon. So, hindi yon masasabi na sumusunod tayo sa ating Panginoon. Kung halimbawa, ang sabi ng ating Panginoon, tayong mga kalalakihan, mga asawang lalaki, ama ng tahanan, ang itinalaga bilang pinuno ng ating household. Pero ang nangyayari, tayo yung nagpapailalim sa ating asawang babae. Medyo parang pag alam niyo, kung maririnig to ng sasabihin, ay nako,
Yung mga UPC na yan, ano yan, masyadong sexist yung mga yan, mga anti-women. Hindi mga kapatid eh. So, kung tutuusin, mga kapatid, hallelujah, submission and loving, tandaan nyo to mga kapatid submission and loving do not equate to weakness. Baka kasi iniisip natin o iniisip ng sanlibutan, kung ang babae magpapasakop sa lalaki, magpapasakop sa asawang lalaki, at ang gagawin niya lang ay magmahal, nagpapakita yon na mahina yung babae. Hindi. Hindi, mga kapatid. Actually, kung tutuusin, nagpapakita yun ng lakas. Hindi man physical na lakas, pero mga kapatid, moral, emotional, and spiritual strength ang kinakailangan para ikaw ay magpasakop sa kabila ng iyong ganito, mga kapatid. Sa sanlibutan, may tendency, di ba? May tendency na kapag ang babae mas mataas ang narating sa pinag-aralan, sa trabaho, may tendency sa sanlibutan, hindi ba, na yung babae ang nasusunod sa tahanan. Tapos yung lalaki, nagiging Andres, nagiging tigasin, di ba? Nagiging takusa. Di ba? Yung mga ganun. Tendency, kasi sabihin, mas malaki sinasahod ng misis ko so wala akong say masyado. Mas malaki ang kinikita ng misis ko, mas mataas ang pinag-aralan. Ako, high school graduate lang, yung misis ko, medical doctor. Sino naman ako para mag-angas? Sino naman ako para pangunahan kung ano yung magiging desisyon sa pamilya. Di ba? Mga kapatid, tingnan natin, ganun ang tendency sa sanlibutan. Ang bawat isa sa atin, may kanya-kanya tayong ego, may kanya-kanya tayong pride. Alam natin, ang ating Panginoon ayaw ng pride. Ayaw ng prideful. Ayaw ng prideful ng ating Panginoon. Pero mga kapatid, lalo na sa isang babae, para isa-isang tabi mo ang iyong ego at isa-isang tabi mo ang iyong pride para magpasakop sa iyong asawang lalaki, hindi ba nangangailangan nyo ng matinding lakas? Spiritual, especially, emotional. Di ba? Sasaisan mo, pag ikaw ay nagpasakop, sasaisan tabi mo yung kalooban mo Di ba? Sasaisan tabi mo kung ano yung gusto mong mangyari. Ganun ang pagpapasakop. Di ba? At ang pagmamahal, mga kapatid, hindi ito yung pagmamahal na gusto mo lang. This is love in the truest sense of the word. Di ba? Sinasabi ko nga ayun. Actually, parang nasabi ko na to sa mga sa mga kabataan pagka mga anong tawag dito? Mga LCM ang topic, di ba? O paano mo malalaman kung mahal mo talaga yung halimbawa nanliligaw sa iyo o girlfriend mo, crush mo, sasabihin mo mahal mo na agad, di ba? Ang pinakamagandang pinakamagandang batayan diyan, mga kapatid. Kung ano yung sinabi ng ating Panginoong Hesukristo? Ano ang kinakailangan kung mahal mo kung para masabi mo na totoo ang pagmamahal? 'Di ba? Anong ginawa ng ating Panginoong Hesukristo? 'Di ba? Yung no greater love. Ano yung entail doon? Ang tanong ganito, mga kapatid. Masasabi mo ba na kaya mong ibigay ang buhay mo para doon sa sinasabi mong mahal mo? Kung hindi mo maisip, hindi mo ma-imagine na kaya mong ibigay ang buhay mo para doon sa sinasabi mong mahal mo, hindi mo talaga yan mahal. Malamang yan, infatuation lang yan. Lilipas lang din yan. Di ba? Worse nga kung halimbawa tawag lang ng laman. Di ba? Pero mga kapatid, kung kaya mo na ibigay ang sarili mong buhay para sa kapwa mo, doon masasabi
mahal mo siya. So, ang pagmamahal ng isang ina sa kanyang mga anak, di ba? Mga ina dito, meron ba sa inyo makapagsasabi na hindi, pag halimbawa ang inyong anak, kinakailangan na ibigay nyo ang buhay nyo para sa kanya, ay magdadalawang isip kayo? Wala akong kilalang nanay na ganun. Kung meron man, nanay na wala yun sa matinong pag-iisip. Pero yung nanay na nasa matinong pag-iisip, di ba, kaya niyang ibigay ang kanyang buhay para sa kanyang anak. So, kinakailangan ng lakas niyan, mga kapatid. Again, just because ito yung mga primary responsibilities ng asawang babae, to submit and to love, does not mean that equates to weakness. Pero yun nga, ulitin ko, hindi may pagkakaila. Ayon sa pagkalikha ng ating Panginoon, the woman is weaker, especially physically, than the man. Next slide, please. Next slide po. Ayan. Okay. So, hindi lang sa pagmamahal, mga kapatid, kundi sa pagpapasakop, si Jesus Christ ang ating modelo. Siya ang ating halimbawa. So, Jesus Christ, as a leader, di ba, He exercised benevolent oversight. So, He oversaw, yung kanyang nasasakupan ng mayroong pagmamahal at kabutihan. Kaya, si Jesus, yung klase ng pinuno na servant din siya. Servant leader ang ating Panginoon. Hindi siya yung leader na bossing. Iba yung boss sa leader, ha? Hindi lahat ng leader ay boss. Kasi pag sinabing boss, parang feeling mo ikaw yung pinakamataas doon sa para ikaw palagi yung masusunod. Pero may mga leader na nagpapakita ng pagmamahal at paglilingkod sa kanyang mga nasasakupan. Okay? And as leader, mga kapatid, even though, di ba, kung tutuusin, yun nga, the apostles as the subordinates, mga kapatid, bilang mga tagasunod, so yung mga apostoles niya dapat yung nagpapasakop kay Jesus Christ, di ba? Bilang pinuno. Sa kabila nun, mga kapatid, ang ating Panginoong Jesucristo ay nagpakita ng pagpapakumbaba. Tungo sa kanyang mga nasasakupan. Now, in the sense of submission, kanino nagpapasakop ang ating Panginoong Jesucristo? Wait, bro. Di ba si Jesus Christ ang Diyos? Kanino pa siya magpapasakop? Di ba doon sa umbrella authority, si Jesus Christ yung nasa pinakaitaas Take note, mga kapatid, that Jesus Christ, as the Son of God, in His humanity, mga kapatid, sa kanyang pagiging tao, si Jesus Christ, He submitted to the will of the Father. Babalik ulit tayo dyan. Kung may tendency kayo maguluhan ngayon sa sinasabi ko, mga kapatid, re-reviewin natin yung oneness of God niyan. Diba? Nandaan natin, mga kapatid, si Jesus Christ, nandyan ang kanyang pagka-Diyos, nandyan din ang kanyang pagiging tao nung nagkatawang tao siya. Amen? At yung katawang tao, yung pagiging tao ni Jesus Christ, never tiningnan na equivalent ang kanyang sarili sa kanyang pagka-Diyos. Kaya nga tinatawag pa rin niya yung pagka-Diyos na Ama. Di ba? Nagpapasakop siya sa Ama. So yun yung halimbawa ng pagpapasakop na ipinapakita ng ating Panginoong Hesukristo sa atin. Kaya nawa tayo ganun din. Magpapasakop tayo sa ating Ama sa langit. Amen? Thank you, Jesus. So, as God, take note, Jesus is the head of the church. Bilang Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo, ang pinuno at ang ulo. Nagsisilbing ulo ng iglesia. And in submission, take note, Jesus obeyed the will of the Father in all things. Again, the one who obeyed the will of the Father is the Son.
yung anak ng Diyos, yung pagkakatawang tao ng Diyos, siya yung nagpapasakop, siya yung sumusunod sa kalooban ng Ama, yung kanyang pagka-Diyos. Sa lahat ng bagay, take note mga kapatid, sa lahat ng bagay. 'Di ba? Kahit nga yung laman, yung pagiging tao ng ating Panginoong Kristo, nakakaramdam na ng pangamba, nakakaramdam na ng takot. Kasi alam niya pagdadaanan niyang pasakit eh. Kaya nag-pray siya. Nag-pray siya sa Ama. Ama, alisin mo sa akin tong sarong ito. But at the end of the day, di ba? Anong sabi ng ating Panginoong Kristo? Not my will, but yours. Di ba? Ang kalooban ng Ama ang masusunod sa lahat ng bagay. Next slide, please. So, Jesus is our example. Leadership and submission. Amen? So, Jesus Christ came to do the will of God and He always did the things that pleased the Father. In much the same way, children, in submission to your parents, gawin nating halimbawa ang ating Panginoong Kristo. Gawin natin yung mga bagay na makalulugod sa ating mga magulang. Amen? Mga asawang babae, in submission to your husbands, gawin ang mga makalulugod sa inyong asawang lalaki. Amen? Unfair naman yun. Paano yung asawang lalaki? Tayong mga asawang lalaki, gagawin natin yung mga makalulugod sa ating mga asawang babae. Take note, sa asawang babae, baka sabihin nyo isa, tapos mga marami. Hindi. Kasi sabi ko, mga asawang lalaki. So, mga kapwa ko, di ba? Plural. Okay. So, ginagawa natin at gagawin natin yung mga makalulugod at makabubuti sa ating asawang babae at sa ating mga anak, hindi bilang tanda ng pagpapasakop sa kanila, kundi bilang tanda ng pagmamahal natin sa kanila. Amen? Amen? Sa asawang babae at ina ng tahanan at sa mga anak, yung paggawa ng mga nakalulugod, sa authority nila sa tahanan. So mga anak, authority ay ang nanay at ang tatay. Asawang babae is yung asawang lalaki. So, yung paggawa ng mga bagay na nakalulugod, ito ay tanda ng pagpapasakop, gayon din tanda ng pagmamahal. Yan, tandaan natin yan mga kapatid. We can see in Christ the example of the husband's role as overseer and also the wife's role as the subject. Si Jesus Christ, bagamat lalaki siya, di ba? Nagbigay din siya ng halimbawa para sa mga asawang babae. Para saan? Sa pagpapasakop. Di ba? Submission. That is how Jesus Christ gave an example to women. Next slide, please. Yan. So, if the husband exercises authority through Christ-like love, so pag ang asawang lalaki, in-exercise niya yung God-given authority niya sa tahanan, nang may pag-ibig na kagaya ng pag-ibig ng ating Panginoong Kristo, at ang asawang babae at ina ng tahanan ay nagpakita naman ng pagpapasakop bilang sagot, sa pag-ibig ng kanyang asawang lalaki, na kagaya ng pag-ibig ng ating Panginoong Kristo sa iglesia, ang resulta niyan, mga kapatid, fulfillment. Kaya tingnan natin kung sa tahanan natin, tila baga walang fulfillment, maaring siyasatin natin, kumusta ba ang pag-exercise ng authority sa tahanan? Kumusta ba ang pagpaparamdam ng pagmamahal ng asawang lalaki sa babae? Kumusta ba ang pagpapasakop ng asawang lalaki sa kanyang Kumusta ba ang pagpapasakop ng asawang babae sa kanyang asawang lalaki? Kumusta ba ang pagpapasakop ng mga anak sa kanilang mga magulang? Kasi kung yun ay may problema sa mga aspetong yun, malamang hindi yun magli-lead sa fulfillment.
Pero mga kapatid, kung ang mga bagay na ito ay nagaganap sa ating tahanan ayon sa kung ano ang iniutos at itinakda ng ating Panginoong Diyos, mababasa at mapag-aaralan natin sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos sa Biblia, kung yan ay naisa sa katuparan natin, sigurado that will lead to fulfillment. Next slide, please. Okay? So, balikan natin, the purpose for authority. Mga kapatid, ang ating Panginoong Diyos, nasa langit. Amen? Nararamdaman natin, nakakasama natin ang kanyang presensya, pumapasok siya sa atin sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Pero pagdating sa kung paanong pisikal na may sasakatuparan ng ating Panginoong Jesucristo, ang kanyang pagiging pinuno sa lahat ng mga nilikha niya, lalo na mga tao, mga kapatid, kinakailangan ng Panginoon na gumamit ng mga tinalaga niya na mangunguna. So, Jesus delegated under shepherds. So, kung paano mga kapatid, ang iglesia hindi ba ay under sa pangunguna, sa protection ng ating Panginoon, may itinalaga ang ating Panginoon para may sakatuparan yun. Di ba? Yung mga church leaders natin, kung sa church, sa tahanan, nariyan ang asawang lalaki, hindi ba? So, a leader's responsibility is to provide protection and security and also an atmosphere. Ito napaka-importante. Baka inisip lang natin, protection and security lang ang dapat i-provide ng leader. Hindi, mga kapatid. An atmosphere, an environment, isang kapaligiran kung saan, mga kapatid, magde-develop yung karakter ng mga nasasakupan. Kung hindi nagkakaroon ng maayos na character development ang mga anak sa tahanan to, ibig sabihin mga kapatid, there's something wrong with how the God-given or God-delegated authority in the home is being exercised. Okay? So take note that God administers His will through divinely appointed leaders. Next slide. So, sa church, mga kapatid, nandyan ang mga ministers. Those are God's designated leaders. But take note, mga kapatid, they also serve as God's subordinates. Lahat naman tayo eh. We are all God's subordinates. Pero may mga subordinates siya na itinalaga niya para pangunahan ang church. Sa tahanan, mga kapatid, ang mga asawang lalaki ang itinalaga ng ating Panginoong Diyos para pangunahan ang household. Over the children, mga kapatid, ayan, ang mga magulang ang itinalaga para pangunahan ang mga anak. Amen? So, scriptural application of divine principles for authority, including over children, achieves our highest good. Yun, mga kapatid, ang isa sa mga dahilan kung bakit kahit parang itong pinag-uusapan natin, kung tutuusin, napaka-basic, hindi ba? Pinag-uusapan natin, baka narinig nyo na to eh. Baka narinig nyo na to noon. Bakit kinakailangan pa natin pag-usapan? Take note mga kapatid, kinakailangan nating balikan yung mga basics, yung mga essentials. At least ipalaala sa atin mga kapatid. Dahil baka nakakalimutan na natin mga kapatid. Baka kung tutuusin mga kapatid, yung mga principles, biblical principles about authority, especially in the home, over the children, over the wife, over the church, mga kapatid, baka nakakalimutan na natin. Kasi tayo, may tendency tayo mga tao, yung mga very basic, dahil parang feeling natin, matik na yan, given na yan. Ang nangyayari na take for granted natin. Diba? So, yun yung hindi natin nais mangyari. Ma-take for granted yung mga napaka-importante. Diba? Failure on a leader's part to lead as God leads or to submit as Christ submitted to the will of the Father, the Spirit, only frustrates God's purpose to administer His divine will for the common good of His subjects. Ulitin ko, kung mayroon tayong napapansin na mga issue sa ating tahanan, lalo na
sa tahanan kasi ang pinaka-topic natin is authority in the home. Ano? Maaring yan ay dulot ng failure ng pag-exercise ng leadership doon sa kung sino itinalaga ng ating Panginoon. Kaya nga, para tayo ay safe, para tayo ay nakasisiguro na ang kahihinatnan, yung mangyayari sa ating pamilya, ay laging towards good. Nasa ikabubuti, mga kapatid, ang susundin natin kung ano yung sinasabi sa Biblia. Yung basic. Babalik at babalik tayo sa basic. Kasi pag yung basic ang hindi natin nasunod, maaring magkaroon ng problema. Why? Again, it will frustrate God's purpose to administer His divine will. Baka kaya hindi nabe-bless yung pamilya natin kasi ang nangyayari, next slide please. Ito na ba yun? Yan. Pinakita ko na to dati, di ba? Baka kaya hindi nabe-bless yung pamilya. Baka mali ang pag-exercise ng authority sa tahanan. Hindi ba? Ganito. More or less, yung disenyo ng Panginoon. Si Jesus Christ, yung ultimate authority, tinalaga ng ating Panginoon ang asawang lalaki bilang pinuno ng tahanan over the wife especially, di ba? And then the husband, is the head of the wife. So ang asawang babae magpapasakop sa asawang lalaki, at yung mga anak magpapasakop sa kanilang ina, sa kanilang ama. Pero kung mayroong hindi nasusunod dyan, mga kapatid, paano na lang kung ganito nga, si asawa ay takusa, Andres, di ba? Tigasin. Hindi, baka bro, kaya ako naman ginagawa na magsaing ng magluto. Kasi ginagawa ko yun bilang pagmamahal sa aking pamilya tsaka bilang konsiderasyon sa asawa ko. Pero ako pa rin naman ang leader ng aking tahanan. Okay lang yun. Okay lang yun. Pero ibang usapan, kung nangyayari yung asawang lalaki, nagpapasakop sa asawang babae, lalo na sa mga importanteng bagay na may kinalaman sa pagpapalakad ng household. So, ano nangyayari kung eto yung tatay ang nasa ilalim? So, the household is in disorder. The will of God is unfulfilled. Ano pa yung mga nagiging resulta? It allows Satan access to the children. Yun ang nakakatakot. It disempowers the husband. At sino yung nagiging ultimate authority sa tahanan na ganun ang arrangement? Ang kaaway. Kaya huwag nating hahayaan yan, mga kapatid. Kaya ulitin ko, kahit na parang very basic itong pinag-aaralan natin, parang, palagi na lamang yan. Dinudukduk na lamang sa mga LMD conference, sa mga AMD conference, palagi na lamang yan. Mga kapatid, kasi napakahalaga ng bagay na ito, napakahalaga ng aral na ito. Wag nating isa sa isang tabi, wag nating i-take for granted. So wag nating hayaan na pasukin ng kaaway. At ang kaaway ang siyang magsilbing ultimate authority sa ating tahanan. Panatilihin natin ang ating Panginoong Jesucristo. Siya ang nananatiling nangunguna sa ating pamilya, sa ating iglesia. Amen? This is the right order. Jesus remains the lead. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Thank you, Jesus. Wala na yata, no? Next slide. Wala na, no? Tapos na to, no? Wala na, no? Last na to, no? Ayan. Memory verse, mga kapatid. Sige. Romans chapter 13, verse 1. Let every soul be subject unto the higher powers, for there is no power but of God. Okay? The powers that be are ordained of God. Actually, that includes our government authorities. Kaya, kung meron man sa atin, mga kapatid, pero wala akong kilala personally dito sa RTCM. Meron akong mga kilala dito, pwedeng kumandidato kung tutuusin. Sa elective positions. Pero wala akong kilala na may hanga rin na maging elected official. Di ba? Pero kung sakali man, mga kapatid, mangyari yon,
mayroon na matalaga bilang authority sa lipunan, mga kapatid, tatandaan natin palagi, ang authority na nagmumula sa ating Panginoon. Kaya pag in-exercise natin yung authority na yan, dapat ayon sa kalooban ng ating Panginoon. Gayun din tayo, mga asawang lalaki at ama ng tahanan, mga asawang babae, mga ina ng tahanan, mga kapatid, yung ating authority over our children, husbands over the wives, yung authority na yan ay nagmula sa ating Panginoon. Kaya pag in-exercise natin yung authority na yan, dapat ayon sa kalooban ng ating Panginoon. Palakpakan natin muli ang ating Panginoon. Thank you, Jesus. Meron po bang nais idagdag? Reaction? Yes, tatay. Sabi ng Panginoon na I'll give you power. Ang Panginoon ang nagbibigay power. Kahit sa loob ng organisasyon. Pero ako bro, okay lang. Kahit wala ako power. Kahit walang posisyon, hindi ako kilala. Sa lipunan, sa organisasyon ng UPC, ang inangad ko lang na ang aking pangalan makasulat sa aklat ng buhay. Amen. Yan lang. Amen. Thank you, Jesus. Pero yun nga, tay, tinalaga ka bilang pinuno ng household, di ba? Bilang ama ng tahanan, bilang asawang lalaki. Kaya, pag in-exercise natin ng tama ang authority na yan, mga Tatay Roman at mga kapatid, sigurado, yung nais mo, magaganap din yon. Amen? Amen? Welcome po, Pastor June. Good morning po. Meron pa po, mga kapatid? Mukhang wala na. Going once, going twice. Amen? Sige po, hiniling ko po ang lahat. Tayo po itatayo at palakpakan natin muli ang ating Panginoon sa pagtatapos po ng ating pag-aaral. Thank you, Jesus. Tayo po ay mananalangin.